So, ayan mga ka-podcast, magandang araw sa inyo. Since medyo makulimlim sa labas at maulan-ulan pa rin, umaambon at umahamog pa rin, baka mag-walking pa rin ako pero saglitan na 5 to 10 minutes, 5 to 20 minutes lang yung walking natin. Siguro hanggang palengke lang ako. Kasi palengke day ngayon, hindi naman ako pwede hindi mamili ng kakainin ko dito. Since malamig yung panahon, bibili lang siguro ako ng masabaw. Trip ko ngayon kumain ng sinigang. Magluluto ako ng sinigang mga kapodcast mamaya sa aking tanghalian. Sinigang na manok. Sinigang na baboy. So, ayun lang. Samahan niyo ako ulit sa pag-walking ko. Kita na tayo sa labas. Hindi muna ako pupunta pala sa mangrove. Tsaka hindi rin ako magdadala ng tubig kasi hindi naman ako pagpapawisan nito kasi malamig nga. So, ayan, kita lang tayo mamaya sa palengke. A few moments later. So, dito na ako sa palengke. Malapit na. Dahan-dahan ako magpaglalakad kasi maulan. Madulas yung kalye. Araw kasi ng ngayon, martisan kasi tawag dito sa kanya. So, nagdiripa yung mga nagbebenta ng mga murang gulay, karne, ganyan. Meron nga dito live chicken. Pati mga pet na mga isda, ganyan. So, naglalatag pa lang sila. Kasi, ngayon pa lang sisipuntahan yung mga tao na napagbibenta sa martisan. So, dito lang tayo mag-walking muna. Kasi hindi naman tayo, umaambon kasi. So, mamamalengke lang ako na mga gulay. Pakita ko sa inyo. So, ayan, yung mga gulay, yung mga lalabasan pa lang sila. Medyo umaambon nga ngayon eh. Hindi ko nga alam mga kapodcast kung matutuloy ko ito hanggang pag-uwi yung pagka mahina rin yung ulan, nakajakit naman ako. Lalakad lang tayo. Mga murang gulay. Meron din ditong mga tuyo, yung paborito ni Ate Mayra. Nag-iipon na nga ako eh. Kasi gusto ko magpadala kay Ate May. So, kung ano makikita ko dito, bibili natin. Paunti-unti. So, ayan yung mga nila gulay. Dito rin ako bumibili ng murang pamusot ko sa buhok. So, ayan nga mga kapodcast. Dito na lang tayo. Kaya sa bahay, titignan muna ako dito ng mga magbibili. So, kumbento ko rin sa inyo kung magkano yung presyo. Ganyan. Kasi naglalatag pa nga lang sila eh. Pupunta ako ngayon sa grocery. Meron kasi dito maaga pa lang pupunta sa grocery. So, ayun na. Kita na tayo mamaya sa bahay. So, ayun na kami. Pag nasabutan na ako ng ulan, ang aking ulan dito. Kaya nag-stop over. May kulog pa nga kasama. Kaya nag-stop over muna ako para kumain ng panisal at saka ng inom ng gatas. Try ko lang tumila yung ulan, then uuwi na ako. Mag-jeep na lang ako sa bulo. Hindi na yata doon titigil yung ulan. So, balitaan ko na lang kayo sa bahay ng mga kapodcast. 2 hours later. So, magandang araw sa inyo mga kapodcast. Since maulan kanina, at ako'y naligo, nagpahinga, nagpalit ng damit, magdi-devotion naman tayo. Mahaba itong devotion natin kasi kukwento ko muna sa inyo yung backstory nito. Ang backstory po kasi nitong kwentong to ng Bible verse na to, kung paano ko na-encounter itong Bible verse na to, ay nung nasa rehab ako. Umalis kasi yung may-ari ng rehab. That time, kung sino man yung may good performance kasi, doon na sinusumpong yung may-ari na papalabasin ka para magtao ka o magwardya ka dun sa pinaka-outside area nila. Aside doon kasi sa mismong facility area, meron silang outside area na kung saan ni-record din yun ng DOH sa lugar nila. So, iba yung humahawak sa main gate, iba rin yung humahawak ng susi para sa loob na facility. So, pag binigyan ka ng pribilehiyo na may-ari na hawakan mo yung susi ng inside the facility, ikaw lang talaga hahawak dun. Hindi mo po pwedeng ipahawak aside sa staff na magpapaalam ka na papasok lang saglit, then lalabas ka na. Yun lang yung pwedeng
humawak sa naturang susi na kung saan nandoon yung mismong pasyente. So, ako yung humahawak ng that time. Umalis sila. Sabi ni sir, ng isa sa mga staff na kung papapasukin ako, sabi ni Sir Joey, wag na, dyan na muna siya. So doon, nag-uusap kami, nandun kami sa opisina. May CCTV din pala doon mga kapodcast. So nag-uusap kami doon. Pero yung CCTV na yon hindi naririnig yung pinag-uusapan namin. So ayun, usap kami, yung nagpapakwento si Ma'am Annalyn ng backstory ko or history ko that time. So to make the long story short, nagpaalam ako kay Ma'am Annalyn. Sabi ko, Ma'am Annalyn, pwede po bang hiramin ko po saglit yung Bible ko? Magbabasa lang po ako. Saan ba yung Bible mo? Nandun po sa sa lamesa po ni Sir Joey, kinuha niya po kasi. O sige, wala namang problema, Bible lang yun. So ayun, habang nag-uusap kami dun sa loob ng meron kasi akong Crayola nun. Yun na yung pinaggagawa kong highlighter kasi kaya nga kalamitan ng malalaman nyo na galing na binasa ko yan na yung mga ibang verses diyan sa Bible, malalaman mo na yun yung madalas kong binabasa sa rehab kasi yung highlighter po niyan is Crayola. Wala naman po akong hindi naman po pwedeng sok ng highlighter doon sa natural rehab, at saka isa pa po, wala po talagang highlighter po doon. So para makapag-highlight ako ng mga importanteng verses, ang ginagawa ko po that time is Crayola. So po ng Crayola yung mga gustong iparating ni God sa buhay ko. Kasi alam niyo mga kapodcast, parang comfort zone ko yung Bible nung kinuha ni Sir Joey. Iyak ako na iyak. Although may mga nangyayari po sa buhay ko na hindi ko rin po maintindihan that time, marami po akong question sa Panginoon. Noong nagkaroon po ng kumbaga yung pinaka nangyari po sa akin, yung pinagalaw niya po yung maselang bahagi niya po sa akin, doon na po ako nagseryoso. Doon ko na po yung parang kinumit ko po yung sarili ko kay God. No, so nung pinayagan po ako that time ni Ma'am Annalyn sa Bible ko, tuwang-tuwa po ako. Habang nag-uusap kami, finiflip ko lang po yung Bible ko and then napahinto po ako sa verse na ito na kung saan matatagpuan sa Book of Psalms chapter 1 verses 1 and 2. So ito po yung nakasaad po dito. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama nilang halimbawa. Hindi siya makikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip kasiyahan niya sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Ang sinulat ko po ditong Bible meaning, itong verse na ito, pinagpala ng ating Panginoong Diyos ang mga taong umiiwas sa mga taong umiiwas sa mga taong gumagawa ng masamang gawain nila. Sila yung mga taong pinipilit na mamuhay ng patas sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan nila sa kanilang mga buhay. Mas kinalulugdan po ng ating Panginoong Diyos ang mga tao na sumusunod sa mga iniuutos niya sa atin na matatagpuan sa kanyang banal na kautusan, na kung saan mas ninanais pa nilang pag-aralan yung kanyang salita kung ano ba ang mga nais ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang tanging nais ng Diyos ay humiwalay o lumayo tayo sa mga nagtuturo sa atin ng hindi maganda. Bagkus, sumama tayo sa mga taong hindi tayo tuturuan ng manglamang ng ating kapwa. Sumama tayo sa mga taong gumagawa ng mabuti at sumusunod sa nais ng Diyos para sa kabutihan natin. So that time, nung nabasa ko to, ang una kagad nag-struck sa utak ko is nangyari sa akin inside the facility. Na may mabuti naman na idudulot yung facility nung sa akin that time na nagsistay ako dun sa rehab, kasi marami ako natutunan hindi sa may-ari ng rehab kundi sa mga staff ng rehab na kung saan pinapangaralan ako, tinuturuan ako ng mabubuting asal, tinuturuan ako kung paano ko ma-overcome ang mga struggles at mga personal problem ko sa buhay ko. Yung sinasabi ng Panginoon na lumayo ka sa kanila.
na hindi ka tuturuan na maganda. May mga tao kasi nakikisama lang yan sa atin dahil may gusto silang makuha sa atin. Mapalad tayo o pinagpapalad tayo ng Diyos kapag nakikisama tayo sa mga taong good influence sa atin. Kung ang sinasamahan natin is yung mga taong hindi tayo ilalagay sa masama, bagkus ilalagay tayo sa maayos na aspeto at yugto ng buhay na mayroon tayo. Yun po yung sinasabi ng Diyos sa verse na ito na sumama tayo sa mga tao na mga mabubuting gawa. Huwag tayong makisama sa mga taong nanglalamang sa kapwa, gumagawa ng hindi maganda sa kapwa nila, na which is, yun yung pinakaayon ng Diyos sa buhay natin. Na sumasama tayo sa mga taong imbis na itatama yung mali natin, imbis na sa atin kung ano yung mga tama at mali sa buhay natin, hindi ito ginagawa ng mga sinasamahan nating tao. So na-realize ko ng mga panahon na yun na ito pala yung sinasabi ng Diyos sa akin that time, na pilit kong sinusunod yung gusto ng may-ari ng rehab na yon, na which is mali naman pala yung tinuturo niya, which is hindi naman healthy yung mga pinagsasabi niya sa amin, yung mga kabastusan niya, yung mga kalokohan niya. That time, hindi ko na-realize na iniiwas na pala ako ng Panginoon. Isinasama niya ako sa mga taong magtuturo sa akin ng kahalagahan ng buhay na mayroon ako, kung gaano ko bigyang importansya ang aking sarili bago yung ibang tao. Kasi that time, biruin nyo mga kapodcast, that time halos umaga maglalampaso ko sa rehab, tapos lilinisin ko yung mga kulungan ng ibon, yung mga tray ng ibon. Meron siya kasing mga exotic birds doon, lilinisin ko yun. Tapos yung sacrifices, nung binasa ko to uli mga kapodcast, dun ko na pagtagpi-tagpi yung sinabi ni Chester na hindi mo deserve ang nangyayari sa'yo. Hindi mo to deserve na after all ng pagsiservisyo mo sa kanila na walang bayad, hindi mo to deserve na ganituhin kanila. Hindi mo deserve na kanila ng hindi maganda, kasi nagkamali sila when it comes sa decision making nila towards their people, sa mga ibang pasyente dyan. Hindi mo to deserve na kasalanan, hindi ka na gumagawa ng mali, gagawan ka pa ng mali ng may-ari mismo ng rehab. Hindi mo to deserve lahat, Bernadette. Yun sinabi niya sa akin at the time. Yung ganoong aspeto mga kapodcast, doon ko na pagtagpi-tagpi nung binasa ko uli, nung ni-review ko uli yung verse na to, na nung sa rehab pala ako, ito na pala yung nais ng Diyos sa buhay ko, na umiwas ako sa mga taong hindi naman healthy sa buhay ko, yung mga taong tuturuan ka na manggulang sa kapwa mo, gumawa ka na masama sa kapwa mo. Hindi pala yun yung dapat kong pakisamahan na tao. Dapat ko palang pakisamahan na tao ay yung mga taong turo sa'yo kung ano yung tama at mali para sa buhay mo. Yung mga taong sumusunod din sa layunin at utos ng Diyos na nasa banal niyang kasulatan, na nag-search sila para payuhan din yung ibang tao na ganitong gawin mo. Sumunod ka sa layunin ng Diyos, huwag kang gumawa naman ng masama, maging kontento ka sa kung ano meron ka, at higit sa lahat, magpakumbaba ka sa bawat aspeto at yugto ng buhay na mayroon ka. So that time, na-realize ko na nilalayo pala ako ng Diyos. Doon ko na-realize na ito pala yung meaning ng verse. Nung na-review ko na kung saan ko to nakuha yung verse na to, kung saan talaga yung pinaka-origin nito, kung paano ko to na-encounter yung verse na to, ay ito pala. Doon pala naalala ko na ito pala yung verse na binasa ko sa opisina mismo ng mga staff sa rehab, na kung saan gusto ni God na kahit sobrang hirap ng buhay na pinagdadaanan ko doon, think on the positive way, na may mga taong nagmamalasakit at kumakalinga sa akin, na tinuturuan ako ng wastong point of view ng buhay na mayroon ako. Nagpapasalamat nga rin ako kay Ma'am Annalyn kasi hindi siya nag-give up sa akin. Nagpapasalamat din ako sa mga staff ng rehab na yon, na kung hindi dahil sa kanila hindi ko maiayos yung buhay ko. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako makalabas sa rehab na yon. Nagpapasalamat ako kay Ate Bel, kay Ma'am Annalyn, kay Ate Leonie,
sa kanilang lahat na nagturo sa akin na ibalik ko yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Yun yung mga kapodcast eh. Alam niyo mga kapodcast, yun yung nais ng Diyos sa buhay natin, na makisama sa mga masasamang tao. Alam na natin mali sila, umiwas na po tayo doon. Bagkus isik nyo yung nais ng Diyos sa buhay ninyo sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Sabi nga 'di ba, sa verse is magnilay-nilay tayo sa salita ng Diyos kung ano yung nais ni God sa kanyang banal na kasulatan. At hindi lang yung mga kapodcast, hindi natin magdasal sa Panginoon na para ma-enlighten tayo kung ano nais niya sa buhay natin. So yun lang yung short mini devotion natin. Sana naibigan ninyo. Kung nagustuhan nyo po ito, please don't forget to like, share, and subscribe. At ang panghuli po mga kapodcast, titignan ko pa po bukas kung makakapag-walking tayo kasi pabugso-bugso po yung ulan po. Minsan titigil, minsan hindi. Kasi po, by this time, baka bukas nyo na po ito mapanood, may bagyo po kasi. So, ayun lang mga kapodcast. Maraming salamat po. At God bless po sa ating lahat.